lagim na desisyon. Ang mga salita ng Eternal kay Cain ay nagdulot sa kanya ng pinakamabigat na laban sa kanyang kalooban. Sa isang panig, ang kaaway at ang kanyang mga hukbo ay nagsisikap na itali siya sa landas ng paghihimagsik. Sa kabilang panig, si Abaya Hawa at ang kanyang mga hukbo ay patuloy na humihimok. Nagumising ang puso ni Cain at kilalanin ang landas ng kaligtasan. Lumakad ng araw patungo sa kanluran. Isa na namang madilim na gabi ang dumarating. At sa gitna ng matinding paghihirap, nanaig ang kapalaluan. Gumawa si Cain ng isang trahedyang desisyon. Hindi niya kailanman tatanggapin ang plano ng pagtubos na sinisimbolo ng kordero sa halaran. Ang pasyang iyon ay nagdala ng matinding kalungkutan sa Eternal at sa kanyang mga hukbo. Sapagkat alam nilang marami ang maaaring sumunod sa mga yapak ni Cain. Natapos ang labanan sa kanyang isip. Tumindig si Cain na may ngiting puno ng paghamak. Wala na raw siyang dapat pagtalunan sa kanyang budhi. Wala na raw siyang dapat alalahanin tungkol sa sakripisyo. Mula ngayon, gagamitin niya ang kanyang karunungan at sariling lakas upang magtayo ng isang kanlungan ng kapayapaan at kasaganaan. Dumating ang gabi, ngunit sa halip na kapayapaan, isang mas madilim na balak ang umusbong sa kanyang puso. Sinabi niya sa sarili, kapag sumikat ang araw, dadalawin ko si Abel. Magkukunwari akong nagsisisi. Hihingi ako ng isang kordero para sa aking halaran. Hihilingin kong samahan niya ako patungo sa malayong pastulan. At kapag malayo na kami sa aming tahanan, doon ko isasagawa ang aking lihim na balak. Pagkatapos, balak niyang itago ang katawan ng kanyang kapatid sa kagubatan. Pagkatapos ng lahat, tatakas siya kasama si Luluwa patungo sa kapatagan ng Eden. Doon, malayo sa mga payo at pakiusap ng kanyang ama, maghahandog siya ng mga bulaklak at bunga sa liwanag na kanyang piniling sundin. Sa malayong abot tanaw, nagsimulang lumitaw ang unang mga tanda ng bukhang liwayway. At kasama ng bagong umaga, papalapit na rin ang isang trahedya. Ang isang trahedya. Ang huling umaga ni Abel. Masaya si Abel ng umagang iyon. Katabi niya si Aklia, ang kanyang minamahal. Sa liwanag ng bukang liwayway, nagpalitan sila ng mga pangako. Hinaplos ni Aklia ang mukha ni Abel at sinabi niya, "Mahal,
mata ay parang mga mata ng isang kordero. Nagbibigay sa akin ng katiwasayan, kapayapaan, at pag-asa. Ang tanging hiling ko ay wag sana itong magsara sa akin. Ngumiti si Abel, at sa gitna ng kanilang pagmamahalan, sumagot siya. Mahal, kamatayan lamang ang makapagsasara nito. Ngunit kahit ang kamatayan ay hindi makapagsasara nito, magpakailanman. Sapagkat sa pagsikat ng walang hanggang araw, muli itong mabubuksan para sa iyo, na may liwanag na hindi kailanman mapaparang ng anino. Habang binibitawan niya ang mga salitang iyon, may narinig silang mga yabag. Dumating si Cain. Nagkunwari siyang nagsisisi. Sinabi niyang nais na niyang sundin ang kalooban ng Eternal. Hihingi raw siya ng isang kordero upang ialay sa malayong bukid. At pagkatapos ng handog, babalik siya kay Luluwa at tatanggapin nila ang basbas ng kanilang pagsasama. Walang pag-aalinlangan, sumama si Abel. Naglakad silang dalawa patungo sa kawan. Nang makarating sila sa mas malayong bahagi ng pastulan, sinabi ni Abel, hintayin mo ako rito. Kukuha ako ng pinakamainam na kordero para sa iyong halaran. Ngunit walang sagot si Cain. Lumingon si Abel at nakita niyang ang mukha ng kanyang kapatid ay hindi puno ng pasasalamat. Ito ay puno ng galit. Nagtanong si Abel, bakit ka malungkot? Sinabi niyang minamahal siya ng Aba, Yahawa. At kung susunod si Cain sa kanyang itinuro, tatanggapin din niya ang kapayapaan at basbas. Ngunit malamig ang tugon ni Cain. Sinabi niya, hindi kordero ang nais kong ihain. Ikaw ang kordero nais kong ihain. Ikaw ang korderong nais kong ihain. Pagkamatay ni Abel. Pagkatapos ng malupit na pahayag, kumuha si Cain ng patalim na bato. Lumapit siya kay Abel. Namutla si Abel. Nakiusap siya sa kanyang kapatid. Ngunit matigas ng pasya ni Cain. Sa unang hampas, bumagsak si Abel sa lupa. Sa gitna ng takot at sakit, bumalik sa kanyang isip
ang mga salitang sinabi ni Aklia ng umagang iyon. Mahal, ang tanging hiling ko ay huwag sanang magsara ang iyong mga mata sa akin. At naalala rin niya ang sarili niyang pangako. Kamatayan lamang ang makapagsasara nito. Ngunit kahit ang kamatayan ay hindi makapagsasara nito magpakailanman. Sa pagsikat ng walang hanggang araw, muli itong mabubuksan. Sa gitna ng huling paghihirap, kumapit si Abel sa pag-asang iyon. Ngunit hindi tumigil si Cain hanggang sa tuluyan ng mawalan ng buhay ang kanyang kapatid. Pagkatapos, kinaladkad niya ang katawan ni Abel patungo sa kagubatan. Tinakpan niya ito ng mga dahon at damo at iniwan niya roon ang kanyang kapatid. Bumalik si Cain sa kanilang tahanan. Ipinakita niya kay Luluwa ang dugo sa kanyang mga kamay. Sinabi niya na sinunod na niya ang kahilingan ng Eternal. Sinabi niyang naghandog siya ng isang kordero. At ngayon, malaya na raw silang magsama sa ilalim ng basbas. Hindi alam ni Luluwa ang tunay na nangyari. Nang lumubog ang araw, bumalik sa isip ni Cain ang bigat ng kanyang ginawa. Sinabi niyang kailangan nilang umalis. Maghahandog sila ng bulaklak at bunga malapit sa Eden. At kailangan nilang gawin iyon bago malaman ng pamilya ang pagkawala ni Abel. Nagmadali silang umalis sa gitna ng gabi. Nasaan si Abel? Samantala, hinihintay ni Aklia ang pagbabalik ni Abel. Habang lumulubog ang araw, naalala niya ang mga mata ng kanyang asawa. Maamo at mapayapa, tulad ng isang kordero. Ngunit lumipas ang oras, hindi pa rin siya dumarating. Nagpunta siya kina Adama at Hawa. Tinanong nila, hindi pa ba dumarating si Abel? Luhaan siyang sumagot, hindi pa. Nang malaman ni Adama na kasama ni Abel si Cain, mula pa madaling araw, napuno siya ng pangamba. Nagpunta siya sa tahanan ni Cain. Walang sumagot. Sa loob, natagpuan niya ang isang damit na may bahid ng dugo. Napuno siya ng matinding hinagpis. Ngunit pinilit niyang magpakatatag para kina Hawa at Aklia. Samantala, patuloy na tumatakas sina Cain at Luluwa. Nakarating sila sa lamambak ng mga buto. Ayaw ni Cain bumalik sa lugar kung saan dati siyang kinausap ng anghel. Kaya pumili siya ng ibang direksyon. Ngunit sa gitna ng dilim, nakita nila ang isang liwanag na mas matindi pa sa araw. Natakot si Cain.
Sinabi niya, tumakas tayo. Takasan natin ang liwanag na ito. Ngunit hindi nila ito matakasan. Lumapit sa kanila ang Eternal. At sa harap ng kanyang liwanag, nagyuko si Cain. Tinanong siya, Nasaan si Abel, ang iyong kapatid? ayaw aminin ni Cain ang kanyang ginawa. Kaya sumagot siya, Hindi ko alam, ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? at sinabi ng Eternal, Ano ang iyong ginawa, Cain? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa. Sinabi niya kay Cain na ang lupang tumanggap sa inosenteng dugo ni Abel ay hindi na magbibigay sa kanya ng dating basbas. Magiging takas siya, maglalakad siya sa lupang naging saksi sa kanyang kasalanan. Nanginig si Cain. At sa takot, humingi siya ng proteksyon. Natatakot siya sa mga panganib ng kagubatan at sa mga maaaring humabol sa kanya upang ipaghiganti ang dugo ni Abel. Sa kanyang habag, binigyan siya ng Eternal ng isang tanda ng proteksyon. At bilang tanda, hinaplos niya ang mukha ni Cain na wala ang kanyang masaganang balbas. At pagkatapos, unti-unting nawala ang liwanag ng Eternal. Ang Eternal. Ang paglalakbay sa silangan. Samantala, kinaumagahan, nagmadaling nagtungo sina Adama, Hawa at Aklia patungo sa pastulan. Tinawag nila si Abel, ngunit walang sumagot. Sa damuhan, nakita nila ang mga bakas ng dugo. Sinundan nila iyon hanggang sa kagubatan. At doon, natagpuan nila ang katawan ni Abel. Napuno ng matinding dalamhati ang pamilya. Nanatili sila roon hanggang sa lumubog ang araw. Ayaw nilang iwan ang kanilang minamahal. Naalala nila ang kanyang kamusmusan, ang mga araw na inaalagaan nila siya, at ang pag-asang sa bukang liwayway ng walang hanggang araw. Muli siyang gigising. Tinakpan nila ang kanyang katawan ng mga damo. At sa wakas, bumalik sila sa isang tahanang hindi na katulad ng dati. Samantala, ang katotohanan tungkol kay Abel ay nalaman din ni Luluwa. Natakot siya kay Cain. Natakot siya sa dilim. At natakot din siyang tumakas palayo sa kanyang asawa. Nang sumikat ang araw, nakita niya ang makinis na mukha ni Cain. Sinabi ni Cain na iyon ang tanda ng pangako ng proteksyon. Ipinaliwanag niya na maaari rin siyang manatili sa ilalim ng pangakong iyon kung susunod siya sa kanyang landas. Kaya nagpatuloy si Luluwa sa paglalakbay kasama niya.
naglakbay sila palayo sa Eden. Sa wakas, narating nila ang isang libis sa silangan na napapaligiran ng makapal na kagubatan. Doon sila nagtayo ng pansamantalang halaran. Sa bukang liwayway ng unang araw ng bagong linggo, naghandog sila ng mga bulaklak at bunga. Nagpatuloy sila sa landas na pinili nila at hiniling ni Cain na sila ay magkaroon ng maraming anak na susunod sa kanilang bagong tahanan. At dito nagtatapos ang chapter 9.